So, napakaugong talaga sa akin itong si Peso Cash, no? Parang sinusundan niya talaga ako. Talaga nilalapitan niya talaga. Kaya this time po, panibagong video, panibagong loan up na naman po ang ating sisilipin. Pag-uusapan natin i-expose sa video na ito. So, by the way, sa video na ito, hindi tayo magpo-promote ng loan up, ha? Never kong ginawang mag-promote po ng loan up. Pag gusto ko yung loan up, gusto ko siya and i-share ko siya sa inyo kung legit siya. And sinasabi ko talaga sa inyo kung hindi siya magandang loan up. At sinasabi ko din sa inyo yung bad side niya. So, transparent lang tayo dito. Kaya nga po, re-reviewin natin. Kaya nga po, sisilipin natin. Para makita natin man lang, bago tayo umutang dito, no? At least, meron na tayong idea kung okay ba talaga siya sa atin. So, actually, last month lang, na-feature ko po si Peso Cash. Yan po yung video ko po na yan. Nagkaroon po ako ng offer sa kanya. Kahit hindi po ako nag-apply, kahit wala po akong loan up. Saka ko po siya nalaman. Tawag po ng tawag yung kanilang agent. Sa isang araw po talaga 3 pesos. And then, kinabukasan na naman, tawag po sila ng tawag. And ang dami rin po nilang text sa akin. And then nga, wala silang kapaguran. Tawag sila ng tawag. And then, nasagot ko nga po sila. And sabi po ng agent, they are from Peso Cash daw po. And then, meron daw po akong approved amount. So, sabi ko, may approved amount ako? Wala nga akong up doon. Sabi nila sa akin, alam naman daw na sila yung nag-a-apply. An activity nila yon. And of course, no, ako daw may gawa nun. Ako daw may pakana nun. Or ako daw yung nag-apply. Kaya nga daw po na-detect sa system nila. Nag-apply daw po ako. So, sabi ko, nag-apply ako? Wala nga akong loan up. So, na-imber na talaga ako ng bonggang-bongga dyan kay Peso Cash. Kaya nga po, na-feature ko siya last month. So, yun nga po, ang kulit. Ang kulit talaga nito si Peso Cash. And isa din po ito sa demand ng aking mga viewers po na i-review ko daw po. Kaya this time nga po, ito na yun. Ito na yung chance na susubukan natin. Ayaw ko talaga siyang subukan sana. Kasi nga, wala pa nga akong loan up. Nangungulit na sila. Paano pa kaya pag may loan up ako at nag-register ako? So, what more, di ba? Pero for your sake, pa rin aware din tayo sa loan up na ito. Itatry natin, susubukan natin. Papakita ko sa inyo. Search ko lang po siya sa aking Play Store. And then, FYI, under po siya ni My Loan Lending Investors Incorporated, which is, as I have checked sa SEC website po, is SEC registered po sila. And active OLA pa rin po sila as of today. Pero hindi ibig sabihin na sila ay SEC registered, is legit na sila. Kaya nga po, re-reviewin natin, sisilipin natin. So, i-click lang po natin tong install po para makapag-start na tayo. And then, after installing po, open natin yung app. And then, meron po talaga sila agad-agad na disclosure, statement, and privacy policy po na kailangan natin i-agree para makapag-proceed po tayo. And then, next po tayo, then we need to enter our phone number here. And then, after that po, click lang po natin tong send verify code para makareceive po tayo ng code po. And then, kapag na-receive na po natin, click lang po natin tong enter. And then, next po tayo. So, yellow lang po natin itong mga ito. And then, dito na po tayo agad-agad. Dito na po tayo sa dashboard po ni Peso Cash. So, nakalagay po dito na fast cash loan daw po na may maximum loanable amount daw po tayo na 8,000 pesos. And then, loan period daw po is 120 days plus. And then, get loan funds in just 5 minutes lang daw. And then, dito po sa baba nakalagay po yung daily interest rate niya po na as low as 0.05%. And then, para makapag-proceed po tayo, click lang po natin itong get my credit limit. And then, ito na po yung application process po ni Peso Cash. So, sa first step po, nagre-require po sila ng ating name, birthday, gender, marital status, educational background, email, Facebook account name, how many bank cards do you have? So, nawindang talaga ako dito. Parang masakit talaga sa mata itong may Facebook account silang nire-require dito. Ito po, sa Facebook account name. So, name lang naman, no? First name kahit first name, okay lang yon. Dahil marami naman tayong kapangalan for sure. So, next po tayo, no? So, sa next step po is our address po. So, i-enter lang po natin yung mga details po natin dito regarding sa ating address, residence, yung duration of stay dun sa address po na binigay natin. And then, next po tayo. And then, sa next step po is the contact information or yung contact or character reference po. So, nagre-require po sila ng 1, 2, 3, 4. Apat po so emergency contact 1, 2, and 3 and then colleague number 4. So next po tayo, after po natin may fill upan ito. So sa next step po is yung ID information po natin. But anyways, no, yung hinihingi po pala nilang ID sa atin is ito yung mga ito, yung nire-require po nila. Isa sa mga ito, yung MID, SSS National ID, Driver's License, Passport, Postal ID, PRC, and Voters ID. Ang maganda po dito, no, isa si National ID sa recommended ID daw. So of course, dito tayo kay National ID para pangmasa. So dito po, enter din po natin yung ID number natin, and then of course pipicturean natin yung ID natin, and then isasubmit natin sa kanila. Then after po natin mapicturean yung ID, the next one is to take selfie po. Selfie verification tayo, and then after po nyan, next lang tayo. And then nakalagay po dito credit results, so fill in now daw. So meron daw po akong approved credit amount na 3,000 pesos. You can get the money by filling in the job information. So click natin tong fill in now, and then i-accept lang po natin ito. And then dito po, so pipilapan lang po natin yung job information details natin,
our personal name, company name, yung business po, or company scale, industry, job type, position level, duration of work, monthly income, payday, company address, and then company phone number. Then kapag napilapan na po natin yan, no, next step na po tayo, which is the employment certification. Dito po sa employment certification po, magsasabit na po tayo at least one of the following work proof po. So, employee ID card, payroll, employment certification, ITR, and then yung business permit daw. So, meron po nakalagay dito other available proof po daw. So, nakalagay dito providing other proof will affect your application quota. So, kung wala kang mga ITR, payslip, employment certificate, employment ID card. So, kung ordinaryong tao ka lang, wala kang work ng mga ganito or wala kang mga papers na ipipresent. So, dito tayo sa other available proof. So, ang ginawa ko dito, ito lang din yung kinlik ko. And then, ang ginawa ko po, yung GCash transaction lang po yung in-upload ko dito. Kasi hindi po tayo makapag-submit kung i-skip natin to, hindi tayo makakapag-proceed to the next step. So, ganun lang po yung ginawa ko, no? Nag-upload na ako ng aking GCash transaction. In-screenshot lang po, no? And then, click lang po natin itong submit. And then, sa next step po is ito na ulit, yung dashboard ni Peso. Kasi ang dami yung dashboard, no? So, nakalagay dito, loanable amount ko daw is 1,500 to 30,000 pesos. So, yung loan period niya is 150 or 180 days. So, ang interest rate daw po, daily daw, is 0.05%. So, meron pa po silang loan over dito sa baba na hindi pa natin ma-unlock na kasi matataas na yung value niya. So, dito pa lang po tayo sa first step kasi first time naman natin mag-apply dito. So, i-click lang po natin itong apply loan. So, sa next step po nakalagay dito. So, i-agree lang po natin itong permission disclosure niya. And then, next po tayo sa another dashboard na naman. So, nakalagay dito, loanable amount is 3,000 pesos daw. So, ito yung offer talaga nila sa akin, di ba? So, di ba ang ending 3,000 pesos lang talagang pinaka-offer nila sa akin. Meron daw 150 days to pay. So, gaano katotoo itong 150 days to pay? So, itong 150 days to pay po, pumapatak po siya ng 5 months to pay. So, nakalagay dito, due day payment is 3,208. So, 3,208, 208 lang yung kanilang interest rate sa akin within 150 days. So, totoo ba? So, of course, kunin natin yung interest, no? 208 divided by 3,000%. So, 6.9% sa loob ng 150 days or sa loob ng 5 months. So, divide natin sa 5 months, 1.38% lang. Sigurado ka ba, Peso ka? Balik tayo sa dashboard, no? So, para malaman natin kung legit ba talaga to, so, click lang natin itong apply a loan. So, may nagpo-pop up po na ganito, start face detect. So, click lang po natin itong confirm. Daming mga pasikot-sikot. So, parang self-verification ulit siya. So, after that po is their collection method. So, saan daw natin parang i-disburse to disbursement po ito. So, kung e-wallet siya, 25 pesos daw po yung charge. Kapag bank transfer naman, 25 pesos. And kapag MLWinier, RD Pawn Shop, LBC po is meron siyang charge na 130. Ang taas, ha? Of course, dito tayo sa mga e-wallet or bank, diba? So, next lang po tayo. So, pifilapan po natin yung details na pinili natin. So, pinili ko po is e-wallet. So, pilapan lang natin yung info dito and then i-submit lang po natin. And then after po niyan, ito na po yung pinaka-loan details. Ito na magkakaalaman, legit ba yung kanilang pa-interest rates. So, dito po sa loan details, meron po akong credit amount or loan amount po na 3,000 pesos, loan period na po na 150 days. And then, ito na yung mga fees na binabawas nila. Credit assessment fee na 210 pesos, platform management fee na 360 pesos, and then payment expenses na 240 pesos, and then transfer fee po na 25 pesos. So, grabe yung creation nila ng mga fees na credit assessment fee, platform management fee, payment expenses. Ano tong mga to? So, anyways, no, ang marireceive po na lang daw, no, sa 3,000 pesos is 2,165 pesos, and then meron pa po siyang dagdag na interest po na 308 pesos. So, bali ang babayaran ko, lahat-lahat is 3,308. Ang marireceive ko lang na amount po is 2,165. Grabe, ang dami mga fees, and then bukod pa doon yung interest rate. Grabe. So, ito po yung repayment plan niya, ha. You will pay on 2 schedule. So, yung first schedule of payment ko po daw is within 7 days lang. 7 days to pay lang pala ito. Yung repayment amount ko na po is 3,208. Grabe, ha. 3,208. Yung second schedule payment ko daw, na meron akong repayment amount daw po na 100 pesos. So, anahin ko tong 100 pesos na ito. Ang due date niya po is March 15, 2025 na. Kasi 5 months to pay nga, di ba? 150 days to pay nga daw. Yun pala yung 150 days to pay na po yun is second schedule of payment po yun. Receiving ng ganon, honestly lang, nakalagay dito na with good credit, the bill amount of 100 pesos can be reduced. Kung good pair daw po tayo, marareduce daw yung 100 pesos. So, thank you na lang talaga, Peso Cash. Thank you na lang talaga. So, anyways, no, kinumpute ko yung kanyang interest rate lahat-lahat. So, grabe. Ito yung mga fees niya. Idagdag natin yung interest rate. So, aabot siya ng 1,143. So, interest siya fees. Divide lang natin sa 3,000%. Grabe, ang taas. Ang taas nito. Ang taas talaga nito. Imagine ha,
sa first schedule mo pa lang na 7 days to pay, 3,208 na yung kukunin nila sa atin. So, dito pa lang talagang kotang-kota na talaga sila eh. Itong first payment schedule, payment po niya, 3,208 lang po yung kinukuha nila. Pero napakataas pa rin po ng interest rate nito. So, grabe pa rin talaga yung interest rate nila. Itong first payment within 7 days to pay is bawing-bawi na po talaga sila dito. Actually, hindi na nila kailangan ito. Second payment due natin eh. Kasi talagang wala na yun eh. Parang barya na lang nila yun. So, do you think talaga, i-grab ko tong ganitong loan offer? Of course not. Diba? So, sino ba namang magtsatsaga sa ganito? Pero kayo pa rin magde-decide kung gusto nyo pa rin siyang itry. At least, pinakita ko sa inyo and expose ko sa inyo na ganyan nga po yung mga interest rate niya. Para sa akin, the saving siya kasi pinapromote niya sa una na 150 days to pay, 0.05% daily interest rate lang daw. So, doon na po tayo nagkakatalo sa last part na talaga. Nandun na na-expose na lahat ng kanilang mga fees and interest. Ay, napaka-loan shark ko talaga yung ganitong loan up. So, eto ha, pag-isipan nyo mabuti pa ulit-ulit bago kayo mag-loan dito kay Peso Cash na talagang hindi nyo magugustuhan. Kasi talagang lalamunin lang talaga tayo ng kanilang interest rate and hindi talaga siya nakakatulong, no? Lulubog at lulubog lang tayo dito sa utang. Anyways, no, sino sa inyo dito na nakapag-avail na may loan na dito kay Peso Cash? Let me know your experience and thought in the comment section below. Kumusta po yung experience nyo dito kay Peso Cash? Meron bang harassment na nagaganap dito? Kumusta po yung customer service niya? Tawag ba ng tawag? Text ba ng text? Nangungulit ba sa inyo? So, kumusta po? Para din po aware and may ideas po yung iba nating viewers. So anyways, mag-update naman ako no regarding sa mga changes ba or magkaroon ba ng improvement itong sa Peso Cash. So i-update ko po kayo. Kaya dapat po nakasubscribe kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you po for watching this video. Bye!